Para sa ating magagandang balita, mahigit 100 na paglingkuran ng Health on Wheels Ministry sa Batangas City. Bagong Cavite Adventist Mission, formal nang itinatag, mga bagong officer itinalaga. Central Luzon Conference, Excellence isinagawang evaluation ng NPUC. Australian evangelist na si Pastor John Carter bumisita sa NPUC upang mag-promote ng kanyang evangelistic meetings sa Disyembre. Adventist in Government Services Fellowship idinaos sa SCLC. Northeast Luzon Mission, pinangunahan ng kauna-unahang kid training sa Tuguegarao Central Church. Programang Youth Alive at SAD-Free isinagawa sa isang national high school sa Pagbilao, Quezon. Conference-wide Young Professionals Fellowship ginanap sa SCLC. At ang mga istorya ng tunay na buhay, tampok sa mga kwento na pag-asa ni Rio Sioson. Lahat ng yan ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ganon din sa iyo, Rio. Magandang gabi. Magandang gabi din sa iyo, Lilian. Andito tayong muli sa isa na namang edisyon ng Magagandang Balita. Mga ulat ng pangyayari, activities at mga programang nakalap sa loob ng Unyon, ihahatid namin ngayon. Sa ngalan ni Pastor Joel Sarmiento, ako po si Rio Sioson. Samahan kami sa ilang sandali ng Magagandang Balita. Ito ang Hope Today NPUC News Live. Mahigit 100 ang napaglingkuran ng Health on Wheels Ministry sa Batangas City. Ang Health on Wheels o HOW ay isang van ministry na naglalayong paabutan ng tulong pisikal, medical, social, emosyonal at spiritual ang mga kababayan natin na nakatira sa mga rural at urban areas, kasabay na rin ang pagdadala ng ebanghelyo. Kasama sa mga programang hatid ng Health on Wheels ay ang health screening, prescription at lecture. Tampok ang natural healing hango sa konsepto ng New Start. Sa unang buwan nga ng taong ito ay isinagawa sa Batangas City Plaza sa pangunguna ng 35 volunteers. Nakapagtala sila ng 130 beneficiary pero higit pa rito ang kanilang napaglingkuran. Dahil sa programang ito ay nakilalang Urban Center of Influence ng lokal na pamahalaan na bukas namang magpaabot ng karagdagang medical assistance. Nabuo ang Health on Wheels Ministry nang dahil sa Eat and Be Well, isang vegetarian restaurant na pinapatakbo ng mga Adventista at siya namang nagsisilbing Urban Center of Influence sa buong Batangas City. Sa temang Empowered Believe His Prophets ay formal nang itinatag ang Cavite Adventist Mission na makikilala bilang CDM sa kauna-unahan nitong constituency meeting na ginanap naman sa Adventist University of the Philippines. Ang programa ay galak na dinaluhan ng mahigit 150 mga delegado sa suporta at pangunguna ng pamunuan ng Southern Asia Pacific Division at North Philippine Union Conference. Naging bahagi ng programa ang isang devotional message na pinangunahan ni NPUC President Pastor Romeo Mangiliman kung saan hinimok niya ang lahat ng tinawagan sa gawain na magkaroon ng malapit na pakikipag-ugnayan sa kapwa kamanggagawa. Samantala, pinangunahan naman ni CDM newly elected President Pastor Israel Bacdayan ang sesyon kung saan bahagi ang pagbabalik-tanaw sa kabutihan at gabay ng Panginoon sa pangunguna niya sa pagkakatatag nga na ngayong CDM. Sa uli ay itinalaga ang mga bagong officers na manunungkulan para sa CDM, ang Ministerial, Sabbath School, Global Mission, Personal Ministry at Integrated Evangelism Lifestyle ay pakungunahan ni Pastor Adriel Gaviania. Bilang Director, si Pastor Laudimar Gatus naman ang nahalal para sa mga departamento ng Youth, Health at Communication, habang sa Women, Family, Children at Music naman si Sister Jade Hintay. Dating bahagi ng Central Luzon Conference, sa ngayon ang bagong Cavite Adventist Mission ay tinatayang may higit na 20,000 miyembro
kinabibilangan ng 18 distrito, 76 na simbahan, kasama ng 24 na mga pulutong. Patuloy po nating isama sa panalangin ang pagunlad ng gawain ng Cavite Adventist Mission. Sa layuning magbahagi ng kamalayan at kaalaman patungkol sa mental health, muli na namang sinagawa ang isang public health education seminar sa isang mall sa Santa Rosa, Laguna. Dinaluhan ng nasa 200 ang naturang programa. Balitang hatid ni Charis Vine Ungay. Kasalukuyang ginaganap ang public health education presentation dito sa Vista Mall, Santa Rosa na may temang Wellness is Happiness. Upang mapagsilbihan ang lumalagong pangangailangan ng publiko na magkaroon ng dagdag na kaalaman tungkol sa estado ng mental health, ang Adventist University of the Philippines ay nagsasagawa ng public health education presentation sa tulong ng Adventist Community Services, Santa Rosa Industrial District at Thumbs Up. Ang unang layunin ng ating programa ngayon ay upang mahatid at maging aware ang ating mga community, lalong-lalo na dito sa Santa Rosa, sa estado ng mental health ng mga Pilipino. Kasi alam natin na napaka-importante ng mental health at kung paano ito makakaapekto sa buhay natin. So yun ang pinakalayunan nito, at hindi lang po yun, ang isa pa ay nagkakanda kami ng health screening upang din matulungan sila makapagbigay ng counsel sa mga payo upang mapaganda ang kanilang buhay at lalong higit ang kanilang mga kalusugan. Napakahalaga ng tinalakay ngayong hapon. It's about mental health. At ang tinalakay ko ay yung current state of mental health in the Philippines. That is to make the people aware about the problem of mental health. Like there are 1 in every 5 Filipinos who has a mental problem. And for children, about 10 to 15%. So ngayong hapon, pinakita ko lang yung magnitude o yung kalakihan ng problema about mental health so that they will be aware, and that will be an eye-opener for them to listen to the rest of the lectures, which will give them tips and how they can apply. Sa mahigit kumulang na 200 katao na napaglingkuran sa naganap na Health Expo, 42 naman ang sumailalim sa mga libreng pagsusuri at ang mga serbisyo tulad ng healthy eating self-test, anthropometric measurement sa pamamagitan ng Karada scan na may kasamang blood pressure check-up. Pagkatapos nito, mayroong health expert na siyang magpapaliwanag ng mga resulta nito. Nalaman ko ang programang ito nang sumimba ko dyan sa Pulong Santa Cruz Adventist Church. In-announce ni Pastor Makaraig na meron silang programa about health dito sa Vista Mall. So na-interest ako kasi wellness about health na sa mental, kung paano daw malalaman na isang tao na merong mental disorder. Gusto ko na maintindihan ko ano ba yung pwede kong ma-apply sa sarili ko para mas maging healthy ako. And regarding dun sa mga napakinggan ko, pag meron kang healthy mind, so pwede ka rin, pwede itong makatulong sa'yo na magkaroon ka syempre ng magandang pananaw sa buhay. At gayon din, malagami yung sarili mo pangangatawan. Isa lamang ito sa mga programa na isasagawa ng AUP bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-102 anibersaryo nito. Nag-uulat para sa Adventist University of the Philippines, Charis Vine Ungay. Excellent ang Central Luzon Conference sa isinagawang evaluation ng NPUC. Ang evaluation na pinangunahan ng team mula sa North Philippine Union Conference ay kinapalolooban ng mga parameters na susukat sa pagiging epektibo ng komperensya sa pagtupad nito sa kanilang misyon. Ang detalye ng kanilang mga naging pag-unlad at achievements mula sa CLC News, hatid ni Paula Fofue. Excellent ang nakuhang grado ng Central Luzon Conference matapos ang ginawang evaluation ng team mula North Philippine Union Conference. 249 points ang nakuha ng komperensya mula sa perfect score na 258 mula sa 8 area na mga sumusunod: sense of mission, spirituality, governance, finance, program and activities, personnel,
policies and records, at facilities and technologies. Ilan sa mga naging komendasyon ng evaluating team ay ang pagkamit ng 75% sa baptism goal ng Philippines for Christ 2018. Gayun din ang pagkakaroon ng 3,415 care groups sa buong teritoryo ng Gitnang Luzon. Nabigyan din pansin ang sales performance ng publishing ministries na nakaabot ng 128% noong nakaraang taon at ang pagsabay ng komperensya sa lumalagong teknolohiya sa pamamagitan ng live streaming program sa Facebook. Maliban sa overall performance ng komperensya sa kabuuan, isinagawa rin ang evaluation sa 3 administrador. Gamit ang evaluation tool mula sa General Conference, ito ay naglalayong alamin ang bahagi ng panguna sa tagumpay ng isang organisasyon. 4 ang perfect score na evaluation na may 7 area of competency, 49 na item kasama ang 15 respondent. Sa kabuuan, 3.780 ang nakuhang antas sa evaluation na ito na kumilala rin sa pagkakaroon ng mayamang resources para sa ikasusulong na misyon bilang strength o lakas ng ating mga officer. Pinuri at pinasalamatan naman ng Pangulo ng Komperensya, Pastor Benjamin Casimiro, ang Panginoon sa kanyang walang hanggang biyaya para sa lahat. Pinasalamatan din niya ang lahat ng manggagawa sa tanggapan na sinasabing siya ay may mataas na pagkilala sa bawat isa. Binanggit din niya na ang pamunuan ng North Philippine Union Conference ay nariyan upang magbigay ng paalala sa pamamagitan ng pagsasagawa ng evaluation. Purihin ang Panginoon sa bawat paggawa upang lalong mas mapatibay at mapabilis ang paglago ng misyon sa nalalabing panahon. Ito si Paula Cecilia Fofue, nagbabalita para sa CLC News Live. Makalipas ang mahigit 30 taon, muling bumalik sa bansa ang Australian evangelist na si Pastor John Carter. Para yan sa unang bahagi ng paghahanda sa kanyang malaking evangelistic meeting sa Disyembre. Masayang evangelist sa pagbalik niya sa Pilipinas matapos ang kanyang mga naging pangangaral sa Russia, Africa at Papua New Guinea sa nagdaang mga taon. Bukod sa mga evangelistic campaign ay abala din si Pastor John sa TV evangelism sa Amerika kung saan siya nakatira ngayon. Isa sa mga venue na tinitingnan kung saan maaaring ganapin ang kanyang pangangaral ay sa Philippine International Convention Center o PICC. Pero naghahanap pa ng mas malaking lugar kaya maaari pa itong magbago. By the grace of God, to have a tremendous evangelistic campaign in this great city of Manila this coming December. Now you'll have to stay tuned to find out where it's going to be because we're looking for a super hall. Just any little old hall is not going to do. Last time we ran in the PICC, Filipino International Conference Center. We may do it again, but we would like to get a bigger place. And we invite you to come. We invite all the pastors to come, all of the church members to come and feel and see the power of God. God bless you, my friend. Dinaos sa South Central Luzon Conference ang Adventist in Government Services Fellowship. Ang programa ay may temang Bridge Hope to the Workplace at dinaluhan ng mahigit 300 mga Adventistang nagsisipagtrabaho sa gobyerno. Ito ay sa pangunguna ng Public Affairs and Religious Liberty mula sa South Central Luzon Conference. Narito ang report. Ito ay isang pagsasama-sama, opo, pero hindi lang ito basta pagsasama-sama ng mga magkakapatid sa pananampalataya, kundi ng mga kapatid na nanunungkulan sa pamahalaan. Sa pangangasiwa ni Pastor Neftali Fofue, SCLC Communication Director, na siya ring nangangasiwa sa Public Affairs and Religious Liberty o PARL. Siksikan ang hall na pinagtipunan ng lagpas 300 na dumalo, kasama na ang 134 na delegadong dumating sa SCLC noong nakaraang Sabado, January 12, 2019, upang magpatotoo sa kabutihan ng Diyos sa kanilang paglilingkod
at makipagkilala sa iba pang mga naglilingkod sa gobyerno. Ang iba sa mga ito ay mga tagapangasiwa ng lokal na pamahalaan, mga kawani ng DepEd, AFP at PNP, at iba't iba pang sangay ng gobyerno. Itinatampok ng pagtitipong ito ang temang Bringing Hope to the Workplace. Dumating din si Congressman Neil Abayon, Aangat Tayo Party List Representative, na siyang pangunahing tagapagsalita sa pagsambang ito. Idiniin niya ang pangangailangang madindigan sa ating pananampalataya sa Panginoon. As you can see, no matter who you are, what position you may be in, you can really witness for Christ if you have the heart and soul for Him. But it's a matter of personal choices. We also have the rights to really stand up for our faith, Seventh-day Adventists. And huwag po ninyo kalimutan gampanan yung responsibility ninyo as followers of Christ. Tampok din sa pagtitipong ito ang mga patotoo sa pamamatnubay ng Diyos sa gitna ng mga hamon at pagsubok ng serbisyo publiko. Na bilang opisyal ng isang pamahalaan, maraming mga temptation, maraming mga iba't ibang mga nakagawian na pagdating sa politika. So, yun ang challenge na maipakita natin na meron tayong prinsipyo na pinaninindigan bilang isang Kristiyano. Nahalal bilang presidente ng Asosasyon ng mga Government Workers sa SCLC si Brother Lemuel Dayo. Pinangunahan naman ni Pastor Wally Panaglima, presidente ng SCLC, ang pagtatalaga sa hapon. Ang pagtitipong ito ay nagbigay ng hamon sa mga dumalo na maghatid ng pag-asang mula sa Diyos sa lugar ng kanilang pagsiservisyo. Ito po si Agnes Ravalo, nag-uulat para sa Hope Today News Live. Abangan mamaya. Northeast Luzon Mission pinangunahan ng kauna-unahang kid training sa Tuguegarao Central Church. Programang Youth Alive at SADFI isinagawa sa isang national high school sa Pagbilao, Quezon. ASI ng Central Luzon Conference pinangunahan ng bayanihan sa Herona, Tarlac. Conference-wide Young Professionals Fellowship ginanap sa SCLC. NELAC, ipinagdiwang ang kulminasyon ng 10 days of prayer. At ang mga istorya ng tunay na buhay, tampok sa mga kwento ng pag-asa ni Rio Sioson. Tutok lang, magbabalik ang Hope Today and PUC News Live. We are delighted to present Youth Bible. This special Bible has unique features with comprehensive resources and relevant content. It features more than 350 articles, most of them distributed throughout the Bible and placed in boxes near a related text. And thanks to a special transmedia tool, QR codes, the remaining articles and other related links can be accessed by using your smartphone or tablet. The articles are divided into 5 major sections that address important topics and issues. More Than Just an Opinion offers a biblical view on topics related to ethics, health, morals, and Christian living. When life gets rough and I need to deals with young people's most pressing difficulties and struggles. Habits That Make a Difference in My Life addresses key topics related to healthy and holy living. The section Fundamental Matters That Help My Walk offers guidance in 3 areas: personal life, faith and science, and the church and doctrine. The section Qualities and Habits I Want to Develop looks at character traits through the lens of various Bible characters. Articles at the beginning look at topics like how to study the scriptures, the history of the Bible, and how the canon was formed. Introductions to each section and book offer background information for a better understanding of God's Word. Are you ready for the challenge?
Throughout this Bible, you will find more than 160 verses that have been written with distinctive calligraphy. Whenever you encounter such verses, the challenge is to memorize them as part of your spiritual experience and walk with God. In addition, you will find My Bible Marking Plan, which presents practical steps to divide the text into 7 major topics, each one with a suggested sign and a list of suggested Bible texts to mark in color. The last part of the Bible features a section that contains ideas and suggestions on how to share your faith, a comprehensive Bible study guide, 2 Bible reading plans, and more. We hope that this Bible will be a great blessing to you in your walk with Jesus. Youth Bible, unique, comprehensive, relevant. Available at www.safelizbibles.com and Adventist bookstores. Every hour of every day, someone, somewhere, is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. Pinangunahan ng Northeast Luzon Mission ang kauna-unahang kid training sa Tuguegarao Central Church. Dinaluhan ng mga bata kasamang kani-kanilang mga magulang ang Kids in Discipleship training na ito na naglalayong may turo ang mga prinsipyo ng discipleship sa mga bata sa kanilang murang edad pa lamang. Gayon din, maturuan sila ng pagmamahal at pagkilala sa Panginoon. At bunga ng programang yan ang 8 batang nabautismuhan. Mula sa Northeast Luzon Mission, si Janelle Bubod para sa report. A disciple of Jesus is someone who lives every day to love Jesus and bring others to Him. Ito ang isa sa mga tagline ng kauna-unahang Kids and Discipleship Ministry dito sa buong Northeast Luzon Mission na ginanap sa Tuguegarao City Central Church. Ang KID o Kids and Discipleship ay isang ministeryo sa isang lokal na simbahan na dinisenyo para sa mga pamilya, lalong-lalo na sa mga kabataan. Ang ministeryong ito ay sumusuporta sa mga magulang o tagapagpaalaga na iimplementa ang modelo ng discipleship. Ayon sa pag-aaral, ang taong 5 hanggang 13 taon ang pinakamadaling panahon para itatak sa puso ng mga bata ang pagmamahal at pagkilala kay Jesucristo. Kaya ang layunin ng KED Ministry ay palaguhin ang personal na relasyon ng mga tagapagpaalaga sa tahanan at ang kanilang mga anak kay Jesucristo at pati na rin sa isa't isa. Badang napakalaki ang tulong ng KID curriculum sa espiritual na paglago ng mga bata. Hindi lang mga bata, kundi pati rin ang kanilang mga magulang at ang mga tagapagturo o ang mga mentors nila. Yung mga lessons ay nakafocus sa mga importanteng turo ng Biblia. Isa itong effective na pamamaraan upang maipaalaala ang mga mahalagang turo ng banal na kasulatan. Very effective din ito upang magabayan ang character formation ng ating mga anak o ang mga bata o ang mga mag-aaral. Maraming mga practical na lessons ang itinuturo ng curriculum na applicable ito sa pang-araw-araw na kabuhayan nila. Sa akin naman ay kung ano yung mga naituro namin na nakakabuti sa mga bata, ay sana sa paglaki nila magiging ilaw sila sa mga ibang bata na magiging masipag, mabait, matulungin, lalo na sa mga matatanda, at magiging maganda ang buhay nila sa loob, yung ipapakita nilang magandang kabuhayan sa loob ng bahay, na hindi sila kung ano man ang inuutos ng mga magulang ay talagang sumusunod sila. Kung ano man ang naituro namin ay sana may tanim sa kanilang puso at kaisipan.
Ang mga magulang at kabataang kasapi dito ay sumailalim sa isang curriculum na tinatawag na Footprints in the Sand na may 3 parte. Una'y kanilang tinalakay kung paano mahalin ang Panginoon at pangalawa'y pinag-aralan ng mga doktrina sa Biblia tulad ng Sabbath, Trinity at fundamental beliefs. Ngayong araw na ito, ang monthly ay 37, 28 girls, 37 lahat, 28 girls, 7 ito ay composed of sa toddler, mga 3 years old, ano namin sila, hanggang sa 30 days. At sa resulta nga ng ating ginawa, ay 8 ang hanggang 26 kasama na talaga. At ako'y masaya-masaya na. At least lahat ng anak na ay 7 days. Praise the Lord. Sa objective ng KID na to na gusto namin na kalalabasan ng paggawa namin itong KID na to is sana lumaking mga bata na may takot sa Panginoon. Yung patuloy silang maging faithful hanggang sa paglaki nila. Kasi yung edad na ito, yun yung pinaka-crucial na dapat matutunan nila yung salita ng Panginoon. At sa pagtatapos ng curriculum ay ginawaran ng mga magulang ng certificate at binigyan ng mga Biblia ang mga kabataang sumali dito, kung saan ang programa ay pinangunahan ni Pastor Jackson Marinas, ang church pastor, kasama ang Children's Ministries Department Director na si Ginang Morin Marinas. Isa ring bunga ng KAD Ministry ang pagbibinyag ng 8 bata sa pamamagitan ni Pastor Rick Mateo, ang District Pastor ng Southern Cagayan sa bagong baptistry ng Tuguegarao Central Church. Future endeavors namin para lalo pang ma-nourish namin mag-be future leaders at mag-join din ng ministry in the future. Yung mga next projects for children, so mag-join talaga kami. Ma-involve dito sa service. And at the same time, yung mga natutunan ng aking anak at even ako as parent, we will put that into action. Para sa akin, ang objective ng KID ay to prepare the children for heaven at saka ma-motivate sila na maging closer sa ating Panginoon. Malaking tulong ang ministeryong ito upang mapadali ang malaking gawain sa syudad ng Tuguegarao at inaasahang mapalago pa ang bilang ng mga miyembro nito. Layuning maghatid ang balitang may dalang pag-asa, ako po si Janelle Bubod, nag-uulat para sa Hope Channel Philippines. Upang maiiwas ang mga kabataan sa masasamang impluwensyang dulot ng sigarilyo, alak at iligal na droga, isinagawa ang Youth Alive Training kasabay ng SAD-Free Seminar sa isang national high school sa Pagbilao, Quezon. Ang programang iyan ay dinaluhan ng 100 mga estudyante. Ang balita mula sa LCLC. Isinagawa sa Silangang Malikboy National High School ang isang programa na pinamagatang Project SAD, Smoke, Alcohol and Drugs Prevention, ika-17 ng Enero taong 2019. Layunin ng programa na maiwasan ang pagkakaroon ng mga kasong may kaugnayan sa paninigarilyo, pag-iinom ng alak at paggamit ng ipinagbabawal na gamot tungo sa pagtamo sa payapa at ligtas na paaralan. Sa tulong ng mga inimbitahang tagapagsalita na sina Director Experion Fegalan, Health Director, lahat tayo ay makaugat ka dito. Kung gusto ninyong marating talaga ang inyong higit at ang inyong wish na makapagtapos, lumayo kayo. At Director Zaldi Estrada, Youth Director, think about it, think and think, and stop drinking. Kasi malaki ang problema. Sa tulong ng mga inimbitahang tagapagsalita ay nabigyang kamalayan ang mag-aaral sa mga maaring epekto ng mga ito sa kalusugan. Sa tinuruan mga gamit po yun ng mga youth na nakatikim na po ng alcohol, nagamit na po ng cigarettes at pwede po nilang itigil yun. Nalaman ko rin po na hindi naman po solusyon talaga yung bisyo, smoking, alcohol, and drugs para po matakasan namin yung mga problema namin tulad na po ng family problem, school problems kasi kailangan lang po namin yung friends tsaka po especially si God para po gabayan kami dahil wala naman pong problemang binibigyan ng Panginoon na hindi natin malalakas.
Salamat at yung ating mga bata na umaten kanina, paglabas nila ng paaralan, pumunta kayo doon, maganda. Hindi na ako maninigarilyo, hindi na ako inom ng alak, hindi na ako magdadags. So sa ganong bagay lang, makikita mo makakatulong. Kahit sa iloob lamang ng isang oras, makikita mo na natanim sa kanilang isipan yung epekto niya. Kaya maraming salamat sa program. Dapat ipagpatuloy po yan ng ating kaibigan na i-share din sa iba. Ang nasabing programa ay pinangunahan ni Binibining Marion Joy Merle, gumaganap na school nurse at dinaluhan ng 150 mag-aaral mula sa junior high school. Ngayon, sa programang ito, matutulungan sila sa pagdidil sa kanilang mga problema. Magkakameron sila ng realization kahit pa paano kapag sila ay nakakinig ng information galing sa ating mga iba't ibang speaker. As we are targeting not only the academic performance of our students, we are targeting the holistic aspect of the student itself. Inaasahan na sa pamamagitan ng pagbibigay impormasyon ay matatanto, maitatama at mamumulat ang kaisipan ng mga mag-aaral sa maling pananaw nila tungkol sa usaping ito. Gayon din ay mabibigyang solusyon ang mga problemang kinakaharap ng mga kabataan. Youth Alive Pledge! I pledge to choose Jesus Christ as my highest power. I want to be healthy and happy. I will say no to alcohol. I will say no to tobacco. I will say no to illegal drugs. I will say no to compulsive behaviors. I will help my friends to say no to these things also. I pledge to stand up for what I know is right. And help me God. Okay? Isang bagong simbahan na Seventh-day Adventist ang naituyo sa Barangay Cardona, Herona, Tarlac. Pinangunahan ng Adventist Laymen's Services and Industries o ASI ng Central Luzon Conference ang bayanihan para matapos ang naturang simbahan. Mula sa CLC, ang balita ni Gabby Gonzalez. Narito po tayo ngayon sa Barangay Cardona, Herona, Tarlac upang masaksihan ang ikalawang recipient ng Bayanihan Church Building Project ng ASI or Adventist Laymen's Services and Industries ng Central Luzon Conference. Nagsama-sama ang mga opisyales at miyembro ng Central Luzon Conference, ASI o Adventist Laymen's Services and Industries para sa isang bayanihan upang tulungang mapatapos ng Iglesia ng Cardona sa Herona, Tarlac. Ibinahagi ni Pastor Rene Montoya, ang Sabbath School Personal Ministries Director at ASI Coordinator ng komperensya, ang naging mga pangyayari kung bakit unti-unti ay nagkaroon ng bahay-sambahan ang kapatiran sa Barangay Cardona. Panukala ng ating Panginoon na magkaroon ng simbahan dito, mayroong isang bagong kaanib ng ating iglesia na ang pangalan niya ay Edward Lopez. Itong lupang ito ay idinonate niya sa ating mahal na Panginoon. At pagkatapos sa mga kapatid dito sa distritong ito, sa pangunguna ni Pastor Benji, ay nagkaroon ng contribution at para magkaroon ng magandang simbahan dito. Ngayon, ang ASI officers ay nagkaroon ng panukala sa loob ng isang taon, 2 hanggang 4 na simbahan ang patatapusin nila. Kaya noong nag-decide ang CLC ASI officers kung saan unang tutulong para sa simbahan, so ang napili nila itong lugar dito sa Cardona, Herona, Tarlac. Ipinaliwanag naman ni Brother Richmond Santillana ang naging layunin ng ASI CLC chapter sa pagtulong sa mga iglesyang nagpapatapos ng kanilang church building. Iisa yung aming driving force. Ito ay magkaroon ng bawat sa amin ng pagkakataon para tumulong sa pagpapatayo ng mas maraming bahay-sambahan para sa Panginoon. Kaya't ito po ay isang pasasalamat at isang panawagan. Una, pasasalamat sapagkat minsan lang dumarating
sa buhay ng isang tao na nagkakaroon siya ng pagkakataon upang maging bahagi ng isang malawakan at malaking gawain para sa Panginoon. Ikalawa, ito ay isang panganyaya sapagkat yung mga kapatid, nais nila magkaroon ng magandang bahay-sambahan, hindi lamang para sa mga kapatiran, kundi para sa Panginoon. Ito na po yung ating pagkakataon. Sana po ay samahan nyo kami sa proyektong ito. Hindi po namin ito kaya, 10 ng aking mga kasama, subalit naniniwala kami na sa aming po mga effort ay makakatawag kami ng pansin, lalo pa sa mga kapatid na mayroong pong puso sa gawaing katulad nito. Hindi naman may tatanggi ang kasiyahan ng isang leader sa distrito nang malamang ang kanilang pinapangarap na pagtatayo ng bahay-sambahan ay maisa sa katuparan na. Napakasarap sa pakiramdam na kung saan ay makita mo ang mga kapatiran sa buong distrito na nagtulong-tulong, nagbibigay ng kani-kanyang mga bahagi. So ngayon po, nakita po natin na halos tapos na po. Ito na, ongoing ang pagsasagawa po ng trabaho natin kasama ang AC officers at ang pamunuan po ng Central Luzon Conference. Kita po natin na nakakapagbigay talaga ng hindi mo maipaliwanag na kasiyahan sapagkat ang mga kapatiran pala ay kaya nating bumuo at magtayo ng iglesia na kasing ganda ng Cardona SDA Church. So ito po ay tulong po na malaki ng mga kapatiran sa buong distrito at the same time ASI and Central Luzon Conference. So salamat at purihin po ang Panginoon sa kanya pong mga panukala, kanya pong mga proyekto habang atin siyang hinihintay sa kanyang ikalawang pagbabalik. Sa pagkakaisa at pagtutulungan, ang mga gawain na iniaatas sa atin ay mas mabilis na natatapos. Ito po si Gabby Gonzalez, nag-uulat mula dito sa Barangay Cardona, Herona, Tarlac para sa Hope Today NPUC News Live. Nagsama-sama ang halos 100 at 30 mga kabataan sa unang conference-wide Young Professionals Fellowship ng taong ito sa South Central Luzon Conference Adventist School sa San Rafael, San Pablo City, Laguna. Layunin ng fellowship na maituro sa mga kabataang dumalo ang mga praktikal na paraan upang maging liwanag sila sa kani-kanilang mga workplaces. Tinalakay doon ang mga paksang tapping into our light source at becoming beacons of light na pinangunahan naman ni Sister Lenny Iglesia at ni NPUC Youth Director Pastor David Morado. Nagkaroon din ng mga testimonies, mga pagbabahagi ng mga karanasan kung saan naging liwanag sa workplace ang mga nagbahagi. Plano ng kabataan na sa susunod na convention, retreat, church visitations, at gift-giving ang programang kanilang gagawin. Sa pagtatapos ng 10 Days of Prayer program sa Northeast Luzon Adventist College, naimbitahan si NPUC Communication Director, Pastor Joel Sarmiento bilang tagapagsalita. Si July Tumarlas para sa report. Sa pagtatapos ng programang 10 araw na pananalangin na isinagawa ng Northeast Luzon Adventist College, Isabela, ay naimbitahan ang Communication Director ng North Philippine Union Conference na si Pastor Joel Sarmiento na tagapagsalita ng naturang selebrasyon. And this is eternal life, that they may know you, the only true God. The key word here is know. And this is the focus of our 10 days of prayer. We have to know Jesus, taking more time, spending more time, reading the Bible, praying to God, that our relationship with Him will grow deeper, will grow stronger, and we will learn more of His will for each one of us. At pagkatapos sa hapon ay dinalaw din niya ang isang kalapit na kapilya at tunay na ang mga miyembro ay masaya at pinagpala sa paglilingkod ng pamilya. Panalayan tayo para sa pagpapatibay sa isa't isa. Amen? Amen! July Tumarlas, masayang nagbabalita. Para sa Hope Channel Philippines, ito ang Hope Today. At ngayon ay dumako naman tayo sa mga storya ng buhay. Tampok sa mga kwento ng pag-asa, hatid ng aking kasamang si Rio Sioson. Maligayang panunood muli sa inyo mga kakwentuhan. Ngayong linggong ito, alay naman namin ang 2 kwento na may temang pagbabago.
Ang unang kwento ay kwento ni Maine Ramay at ang kanyang personal na pagsubok. Isang kapalpakan sa kanyang paglaki, yan ang naitatak ni Maine Ramay sa kanyang sarili. Kung hindi naman ay feeling niya ay siya ay kulang dahil hindi niya naaabot ang kagustuhan ng mga tao at sa ibang pagkakataon naman ay hindi niya nasusunod ang kanyang kagustuhan o ideals. Ang mga ito, ang mga expectations na ito ay isang patutsada o natatamaan ang kanyang ego. At aminado si Maine na nakaligtaan niya ang kanyang tunay na sarili dahil sa mga expectations ng iba at ang kanyang sarili. Marahil ito ang dahilan kung bakit naguguluhan siya kung ano ba talaga ang gusto niyang mangyari sa kanyang buhay. Kaya naging mabigat sa kanya ang kanyang buhay kolehiyo na kung saan ay kinukuha niya ang isang kursong malayo sa kanyang kagustuhan o ideal. Pakiramdam ni Maine kung saan man siya patungo ay hindi siya magiging masaya o magtatagumpay. Kaya naman, mas lalo siya naging pessimist. Isang struggle sa kanya na sa tuwing magbubuklat siya ng kanyang libro, ay ginugulo siya ng kanyang isipan, ng kanyang pag-iisip na ang kursong kinukuha niya ay para hindi sa kanya. Gusto na nga niyang lumipat ng ibang kurso, pero hindi siya pinayagan dahil gusto ng kanyang mga magulang na magtapos siya sa tamang oras. Feeling ni Maine ay wala na siyang pag-asa at ang buhay niya ay magiging palpak tulad ng iniisip niya. Napakababaw ang tingin ni Maine sa kanyang sarili. Ika nga niya na she was abusing herself every day because of thinking bad thoughts about herself. Sabi nga ni Maine, she became her own abuser. Pero napakabuti talaga ng Diyos at sa tulong ng kanyang kinukuhang kurso na psychology ay naunawaan ni Maine ang kanyang sarili. Natutunan ni Maine na sa buhay, hindi lahat ng gusto natin ay nangyayari. Pero hindi dapat tayo malungkot at magmaktol sapagkat lahat ng ito ay may dahilan. Nabasa kasi ni Maine ang mga kataga ni Viktor Frankl sa kanyang libro na aking babasahin. Everything can be taken from a man, but one thing, the last of human freedoms, to choose one's attitude in any given set of circumstances, to choose one's own way. Maaring piliin ni Maine na magpatuloy na maliitin ang kanyang sarili, pero natutunan niyang mahalin ang kanyang sarili kahit ano pa mang mangyari. Naintindihan din ni Maine na ang kanyang masamang karanasan ay naging daan upang magbago siya. Ngayon, bilang isang ganap na psychometrician, nais gamitin ni Maine ang kanyang natutunan upang tulungan din ang ibang may karanasang tulad niya. Ang ating susunod na kwento ay may tema din ng pagbabago at ito ang kwento ni Christopher Santos. Isang araw habang naghihintay siya sa isang kanto malapit sa isang pulis estasyon ay may nagpakilala sa kanya na grupo ng mga nakaasul at tinanong siya kung kilala niya ba si Kristo at kung gusto niya pang makilala si Jesucristo. Noong una ay nag-angalanganin pa si Christopher kung maniniwala siya sa grupong ito. At sa mga susunod na araw ay nangako ang grupong ito na siya'y babalikan. Sila ay nagpakilala na sila ay galing sa grupo ng Amazing Facts. Pero sa mga susunod na linggo, hindi na nila nadatnan si Christopher sa kantong iyon dahil nagpatuloy siya sa kanyang adiksyon. Isa kasing drug dependent itong si Christopher at magdamag siyang nagdodroga, nag-iinom ng alak at nag-aalok ng mga pinagbabawal na gamot. Hanggang isang araw ay nagkita muli itong si Christopher at ang mga grupo
at ang grupo ng nakaasul. At sa pagkakataong ito, inanyayahan nila si Christopher sa isang medical mission na isinasagawa ng PAFCO. Sa mga pagkakataong iyon ay masama ang pakiramdam ni Christopher. Kaya naman ay sinulit niya ang pagkakataon na magpatingin sa doktor na sa medical mission. Pero sa mga susunod na gabi ay inanyayahan siya ng grupong itong dumalo sa mga pag-aaral patungkol sa Biblia. Noong una ay tinanggihan ni Christopher ang alok nito ng grupo, pero sa mga susunod na gabi ay dumaliw na rin siya sa wakas. At laking tuwa ni Christopher na sa kanyang pasya dahil sa pagkilala sa Panginoon ay nagkaroon siya ngayon ng pagnanais na magbago. Ngayon, isa na siya sa mga manggagawa ng Manila Center Seventh-day Adventist Church at nag-aaral sa ilalim ng PAFCO upang mangaral din sa iba. Mga kakwentuhan, ang kwento ni Maine Ramay at ni Christopher Santos ang nagpapatunay na kahit ano pa man ang pinanggalingan mo at kung gaano man kababa ang tingin mo, kung iyong nakilala ang Panginoon, ay mayroon kang pagkakataong magbago. Muli mga kakwentuhan, ako po si Rio Shoson na naniniwala na ang ating buhay ay isang kwentong maaaring maging pagpapala sa iba. Kaya share now because you are blessed to be a blessing. Huwag sana kayong magsawa na makinig sa mga kwento ng pag-asa. Maraming salamat, Rio. Nawa mga kwentong iyong hatid ay nakapagbibigay ng inspirasyon sa ating mga manonood. Para po sa inyong mga kwento ng pag-asa, maaari niyo po itong ipadala via email sa info@hopechannel.ph at itatampok namin ang inyong mga storya sa susunod na mga episode. Maaari niyo rin pong bisitahin ang Facebook page ng mga kwento ng pag-asa para sa mga karagdagang detalye. At yan ang kabuuan ng mga balitang amin nakalap sa loob ng ating union. Samahan kaming muli sa susunod na pagbabalita dito lang sa Hope Channel Philippines. Sa amin pong mga kaibigang news contributors, tuloy-tuloy lang po ang aming pagtanggap ng mga balitang nais niyong maisama sa aming mga news episodes. At tayo muling magsama-sama sa layuning maghatid ng mga balitang mayroong pag-asa. Ako po si Lilian Tiburcio. At sa ngalan ni Pastor Joel Sarmiento, ako po si Rio Shoson para sa Hope Channel Philippines mula dito sa North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today NPUC News Live.